Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong weather update para ngayong araw ng Tuesday, July 15, 2025. May binabantayan tayong tropical depression na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, pero bukod dyan, ang mas kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang dalawang magkasunod na weather disturbance na inaasahang mabubuo sa silangan at posibleng parehong maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Ayon sa datos mula sa International Weather Agencies, kapag lumakas ang mga ito, hihilahin nila ang southwest monsoon na magiging sanhi ng mga sunod-sunod na pag-ulan sa bansa. At kung gusto mo lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ngayon, balikan natin ang tropical depression na nasa labas pa ng PAR. Huling nakita ito sa layong 1,925 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay itong lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 70 kilometers per hour habang kumikilos ito pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang sistemang ito ay kumikilos palayo sa bansa at maliit na ang tsansang pumasok pa sa loob ng ating area of responsibility. Kaya't mas mahalagang pagtuunan natin ng pansin yung dalawang bagyong posibleng mabuo sa silangan na posibleng dumaan sa kalupaan. Dahil sa umiiral na southwest monsoon, magiging maulap ang kalangitan sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan, at Southern Leyte. Asahan ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mababa at nasa bulubundukin. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may posibilidad ng panandaliang thunderstorm o pag-ulan. Kahit saglit lang ang mga ito, may posibilidad pa rin ng flash floods o landslide, kaya manatiling alerto. Ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential ng PAGASA, para sa week 1 July 14 hanggang July 20, inaasahan ang paglabas ng isang low-pressure area sa silangang bahagi ng PAR. Ito ay inaasahang kikilos patungong Northern Luzon at may low to moderate chance na maging ganap na bagyo. Bukod dito, may isa pang low-pressure area na inaasahang mabubuo sa northeastern part ng PAR, pero mababa ang posibilidad na ito ay lumakas sa linggong ito. Pagdating naman sa ikalawang linggo, mula July 21 hanggang July 27, ayon sa forecast, magpapatuloy sa pagkilos ang unang low-pressure area patungong northwest at posibleng lumabas ng bansa patungong southern China. Habang ito ay gumagalaw, may mababa hanggang katamtamang chance pa rin itong maging bagyo. Samantala, ang pangalawang system sa may Taiwan at Ryukyu area ay posibleng kumilos sa kaparehas na direksyon. May isa pang sistema na inaasahang mabubuo sa eastern part ng Tropical Cyclone Activity Domain, ngunit tulad ng iba, mababa rin ang chance nitong maging bagyo ayon sa opisyal na outlook. Pero kung susuriin natin gamit ang European model, makikita na mas mataas ang posibilidad ng development ng mga sistemang ito. Ayon sa forecast, sa pagitan ng Thursday at Friday, ang unang low-pressure area ay maaaring maging tropical depression na magpapalakas ng southwest monsoon. Ang pangalawa ay maaaring maging tropical storm habang nasa may Taiwan, habang ang pangatlo ay nagpapakita na rin ng early signs ng pagdevelop bilang panibagong bagyo. Kaya't manatiling alerto at huwag kalimutang sumubaybay sa ating channel para sa mga verified at updated na ulat ng panahon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maging ligtas, maging handa, at ingat palagi ngayong tag-ulan.